Ang lalaking ito sa labas ay mukhang mahina at madaling apihin. Pero wala ni isang nakahula na kasabwat pala siya ng magnanakaw. Sa paningin ng lahat, si Thoynip ay kalahating buhay na, parang taong sumusunod lang sa patakaran. Isang walang silbing tao na kinikilala na ng lahat. Inaapi siya ng mga estudyante, pati ang punong guro ay kinikiskis siya. Tinatanggap lang niya lahat, at minsan pati ang liderato sa gulo ng asawa niya ay napapabayaan niya. Pero isang biglaang aksidente ang gumiba sa payapa niyang buhay. Sa isang seremonyang alay sa mga ninuno, nagrereklamo siya tungkol sa bigat ng buhay ng buong pamilya. At ang sama ng loob niya dahil sa pang-aapi, mula sa malayo, ay natabunan ng isang sigaw ng pighati ng masugatan ng anak niya. Ang operasyong pagtahi ng bakal ay aabot ng ilang libong piso para sa imported na gamit, at pwedeng umakyat pa ng 10,000 para gamutin ang anak. Ubos na ni Thoynip ang lahat ng ipon niya. Pero paglabas pa lang niya ng bangko. Natapat pa siya sa mga magnanakaw na nagnanakaw ng sasakyang may dalang pera. Sa huli, nakontrol ng mga magnanakaw ang buong bangko. Habang napapaligiran ng pulis, una nilang sinaktan ng isang bihag. Itinapon nila ang tao sa labas bilang babala, saka sila umarangkada. Balak sana ni Thoynip na sumabay sa pagkakataon at makaalis, pero hindi niya inasahan na isasara mismo ng security ang pinto at ikukulong sila. Nababahala siya rito, dahil batid niya sa mahabang karanasan niya sa laro ng Gona. Babalik at babalik ang mga halang kaluluwa na ito, dahil alam niyang hindi kalayuan sa harap ay ang himpilan ng pulis. Kapag nakita ng mga magnanakaw ang presinto, tiyak na babalik sila. Tama nga, gaya ng hula ni Thoynip, bumalik ang sasakyan ng grupo ng magnanakaw. At sumugod sila diretso sa kooperatibang pautang para patagilan ng oras. Si Thoynip ngayon ay naging ikalawang bihag ng mga magnanakaw. Kaharap ang banta sa kutsilyo at ang anak niyang naghihintay sa labas. Nagpasya siya ng isang hakbang na pagsisihan niya habang buhay. Pinalabas niya ang mga magnanakaw, at ang pulis sa labas ay ang kapatid niya mismo, si Thoyvi. Si Thoyvi ang taong lubos na nakaalam na nailipat na ang mga pulis sa silid ng seguridad. Kinausap niya ang mga tao bago muling ipagawa ang kooperatibang pautang. Ito ay isang kainan na pwedeng daanan sa ikatlong palapag para makarating sa hilagang pinto. Nandoon ang kotse ng amo ng kooperatibang pautang. Pagkarinig sa sinabi ni Thoynip, agad kumilos ang mga magnanakaw. Pero nilimas na nila ang buong silid ng seguridad at biglang nataranta. Lumalabas na wala palang ikalawang palapag ang bangkong ito. Naramdamang naloko sila, at papatayin na sana si Thoynip, pero pinatigil niya sila at sinabing ilabas muna siya sa unahan. Pagkatapos, itinulak niya palabas ang isang aparador sa silid ng seguridad. Kumatok siya sa pader matapos matukoy ang pwesto ng hagdan. Sinabi ni Thoynip sa mga magnanakaw na doon, ang lugar na iyon ay tray ng pagkain ng kainan. Kapag nahanap lang ang hagdan, makakalabas na sila. At sa labas ng hilagang pinto ay nandoon ang kotse ng direktor. Pinaniwalaan nila si Thoynip, kinuha ang palakol at basag na tinaga ang pader. Pagkabutas nila, akala nila lalabas na sila, pero sa oras na iyon pinatigil ulit sila ni Thoynip. Tiningnan niya ang mga pyesa sa chessboard at biglang napansin na pamilyar pala ang pulis sa lugar na ito. Sa Go, kahit anong laban pa iyan, dapat may planong atrasan. Tahimik na nakaisip si Thoynip ng paraan, at sinabi niya sa mga magnanakaw na kung gusto nilang makalabas ng ligtas, kailangan nilang mag-iwan ng isang sakripisyong pyesa para kainin ng pulis. Ibig sabihin, pipili sila ng isa sa mga magnanakaw, isang nagmamaneho ng van, para iliga ang pulis. Para magkaroon ng puwang sa hanay ng mga pulis. At maka-atres ng ligtas ang natitirang mga magnanakaw. Napakaayos ng taktikang ito, kaya kahit ang mga magnanakaw ay hindi makapaniwala. Nagbitaw siya ng isang tanong na parang sinusubok sila. Anong trabaho raw ni Thoynip, at kalmado lang niyang sinagot. Ako ay guro ng Go, at sa pagkakataong ito, may isa na namang problemang inihagis sa mga magnanakaw. Kaya sino ang dapat gawing sakripisyong pyesa na ito? Napatingin ang kausap sa labas ng pinto. Tinutok nila ito sa pinakabatang magnanakaw, pero may isa pang magnanakaw, si Zuansin. Pagkakita niya nito, agad niyang hinaranggan ang pinto at sinabihan ng kausap na hindi pwede iyon. Sinabi ng lalaki sa kapwa niya magnanakaw na nasa pinakabata na ito ay walang silbi. Bukod sa kanya, sino pa ba ang pwedeng piliin? Hindi nila inakala na si Zuansin mismo ang magsasabing siya ang magiging sakripisyong pyesa. Sabi pa niya, pagkatapos niyang umalis, alagaan nilang mabuti ang bata. Pagkatapos, hinanap ni Zuansin ang kapatid ni Hasin at dahan-daang inihatid ang dala niyang pera pauwi. Lumalabas na magkapatid pala silang dalawa, at parang matagal nang handa ang bunsong kapatid sa pagpili. Samantalang ang kapatid niya ay naiyak na lang habang si Hasin ay pilit na isinama ng mga magnanakaw. Ang kapatid naman niya ay naiwan at minaneho ang van na Ramagasa mula sa unahan. Para akitin ang buong puwersa ng pulis ayon sa plano ni Thoynip, minaneho nila ang van ng direktor at nakatakas ng matagumpay. Ang iba pang magnanakaw ay napabuntong hininga sa ginhawa, tanging si Hasin lang ang tahimik at walang imik.
Dahil ang lahat ng pagkakataong ito ay kapalit ng buhay ng kapatid niyang si Zuansin. Kinaumagahan, pinag-usapan ng mga magnanakaw kung paano paghahatian ang pera, at may nagmungkahing ibigay kay Hasin ang bahagi ni Zuansin. Pero may ilan ding nagsabing pantay ang hatian, at sinabi ni Hasin sa kanila na hindi pa nakuha ng kapatid niya ang share niya. At tinanong pa niya kung bakit sinasabi ng lahat na nakuha na ni Kuya ang bahagi ni Foynip. Pagkakita sa grupong ito na hindi marunong makipagkatwiran, alam na niyang bilang bihag. Siya mismo ang susunod na tatanggalin ng mga ito. Hindi pwedeng hayaang mabuhay ang isang saksi na tulad niya. Para mabuhay, at para magpagamot ng paa ng anak ni Foynip. Habang hindi pa nakakapansin ng mga magnanakaw, tumayo siya at sinunggaban ang baril. Gustong pigilan siya ng mga magnanakaw, kaya mahigpit niyang kinapitan ang baril at hindi binitiwan. Sa huli, sa tamang tiyempo, binitiwan niya ang baril at umikot iyon sa isang kisap mata, na naging sanhi para lumipad palabas ng kalsada ang sasakyan at bumaligtad. Lahat ng nasa sasakyan ay nawalan ng malay, buti na lang si Foynip ang unang nagising. Sinipa niya ang pinto ng kotse at handa nang tumakas, pero paglingon niya, napansin niyang ang pera. Pangpagamot sa paa ng anak niya ay naiwan pa rin sa sasakyan. Kaya babalik sana siya para hanapin iyon, pero hindi pumabor ang langit at nilamon na ng apoy ang sasakyan. Ang perang higit pa sa 10,000 para sa pagpapagamot ay tuluyan ding naabo. Sa mismong sandali ng matinding pagkalugmok ni Foynip, bigla niyang nadiskubre ang isang supot ng pera. Common ang kalat iyon nang tumagilid ang sasakyan. Nagdalawang isip siya ng sandali, saka kinuhang palihim ang pera at sumuot sa damuhan. Sa halip na umuwi, dumiretso si Foynip sa opisina ng kanyang pinagtatrabahuhan. Pagbalik niya sa opisina, bigla niyang napansin na sinundan siya ni Hasin. Lumalabas na nang sinipa niya ang pinto, aksidenteng nasipa rin palabas si Hasin. Pwede na ring sabihing nailigtas niya ito nang hindi sinasadya, at ang pakay ni Hasin ay makuha ang perang iyon para makauwi sa probinsya. Nang makita ng magnanakaw sa harap niya, sinabi ni Foynip sa kanya, "Ako na lang ang magtatabi ng mahigit 10,000 para ipagamot ang anak ko. Ang natitirang pera, pwede nang kunin ni Hasin lahat." Pagkarinig noon, inihagis ni Hasin ang pera ni Foynip kasama ang isang id ng trabaho. Pagkatapos ay hawak ang backpack, handa na siyang umalis, pero hindi niya inaasahan na sa oras na iyon. Ang kuya ni Foynip ay dumating na sa opisina at narinig pa niyang pulis ang kuya ng kabila. Medyo natakot si Hasin kaya tinago niya ang totoo. Nagkunwari si Foynip na si Hasin ang kalaban niya. Kaya pagdating ng kuya ni Foyvi sa opisina, nakita niyang nakikipaghabulan ang kapatid niya sa isang bata. Galit na galit si Foyvi at sinuri ulit ang CCTV. Nadiskubre niyang sa mismong oras ng nakawan, nasa kooperatiba ng pautang din ang kapatid niya. Tinanong niya ang kapatid niya tungkol sa buong pangyayari, pero iginiit ni Foynip na kaunti lang ang kinuha niya, at pagkatapos ay nakipaglaro pa siya sa taong nakipagkita sa kanya noon. Kahit maraming butas ang kwento, naniniwala pa rin si Foyvi sa kapatid niya. Sobrang kabisado niya ang ugali ng kapatid na ito, matapos lokohin ang kuya ni Foynip para paalisin si Hasin. Pero kinwestiyon pa rin siya ni Hasin kung bakit puro papel lang ang pera sa bag. Hindi iyon matanggap ni Hasin. Pagkatapos isugal ng kanyang kuya ang buhay at ang daming pagsisikap, ganito lang pala ang kalalabasan. Nakakatawa na lang talaga, hindi gaya ni Hasin na puno ng pighati at galit. Ang gusto lang ni Foynip ay mapaalis agad ang bata. Para sa kanya, sagabal lang si Hasin. Nangako rin si Hasin na kung mahuli siya, wala siyang isusuplang. Pinapaalis na ni Foynip si Hasin na parang papasabog na granada. Dinala ni Foynip ang lahat ng peking pera at sinunog iyon sa harap ng kanyang ama. Pagkatapos, hinubad niya ang damit niya, at sa sandaling akala niya babalik na sa maayos ang buhay niya, biglang bumalik si Hasin at binigyan pa siya ng isang sikreto para masiguro ang kaligtasan. Bago ang nakawan, minsan nang hostage ang kuya ni Zonsin. Nakilala na siya ng hostage noon, at ngayon gusto niyang tulungan siya ni Foynip sa isang bagay. Kung hindi, isusumbong daw niya na kasabwat din siya. Kaya't parang magkakabit na ang dalawa, at ang tanging tanong na lang ay paano aayusin ang hostage na iyon. Kahit si Foynip, na laging maingat sa kalkulasyon, ay hindi nagkamali. Pero hindi rin niya agad maisip kung paano ito lulutasin. Isang araw makalipas, dumalaw si Foynip sa ospital para makita ang anak niya. Tinanong niya ang nurse kung sa kaso na walang kain at walang inom, gaano katagal mabubuhay ang isang tao. Tinatanong niya iyon para ipahamak hanggang husto ang hostage. Sa ganoon, wala nang kinalaman sa kanya ang paghihirap ng kabilang panig. At mabubuhay na siya ng payapa at normal. Pero ang iniisip niyang iyon, nang makita niya ang isang gintong isda na halos maubusan ng tubig sa kanyang kamay, ay agad niyang itinapon sa sariling isipan. Hindi siya makapaniwalang umabot siya sa ganitong kalagayan. Magkasama sina Foynip at Hasin sa lugar kung saan ikinulong ang hostage. Dahil sa mabahong amoy ng ilang araw, napipilitan siyang lunukin ng suka. Pinainom pa nila ng tubig ang lalaki at pinagligpit ng damit niya. Nang magising ang lalaki, tinawag pa niya si Foynip sa pangalan.
Natatakot siya ng husto. Siya ang taong hindi naniniwala sa kapalaran, puro kalkulasyon lang ang pinaniniwalaan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kalituhan at nagpasabing buksan na lang siya ng isang tadhana. Pero hindi tao ang manghuhula, kundi computer lang. Sinabi ng may-ari ng tindahan kay Phoenix na sapat na ang may mabuti siyang loob, at mas gaganda ang lahat. Naniniwala siya roon at balak na sanang palayain ang lalaki, pero hinarang siya ni Hasin. Samantala, ang hostage na nanginginig sa takot ay akala niya katapusan na niya. Inamin na niya ang lahat ng sikreto niya at nagmamakaawa na lang silang patawarin siya. Sinabi ng kabilang panig kay Phoenix na tinulungan daw niya ang iba sa money laundering. At ang ebidensya ng money laundering ay ang mga libro ng tala na siya mismo ang nagtabi. Magkasamang nakuha ni Phoenix at Hasin ang mga libro. Nang makita ang mga numerong umaabot sa 10-10 milyon, nagpa siya silang palayain ang hostage. Pero sa pag-alis nila, hinabol sila ng kuya ni Phoebe. Sa kamay nito ay may hawak pang isang pirasong papel na may guhit. Iyon mismo ang board game na iginuhit ni Phoenix sa whiteboard. Sa security room, habang inaakay palabas ang mga magnanakaw, si Phoenix, ang taong gustong bumalik sa normal na buhay, nagsinungaling at sinabing wala siyang alam. Sinisipan niya ang kuya niya sa paggamit ng mga bilog na marka, pag-drawing ng linya, at pagsasabing iyon daw ay go. Sinabi pa niyang hindi raw nirerespeto ang go sa paraang iyon, at dahil doon naloko pa si Phoebe. Pero nang papaalis na siya, napansin ni Phoenix ang bahagyang anino ng maliit na kagubatan. Nang makita niyang gustong tumakas ng hostage, agad niyang hinarang ang kuya niya para pahabain ang oras. Maghihintay na lang siyang matapos ni Hasin ang problema bago paalisin ang tao. Nang makita niyang palayo na si Phoebe, dali-daling tumakbo si Phoenix papunta sa maliit na kagubatan. Pero huli na ang lahat. Naayos na ni Hasin ang hostage sa lugar at inihahanda na ang bangkay na ito. Ipinaliwanag ni Phoenix kay Hasin ang tungkol sa go. Tinawag niya iyong malaking pamamaraan ng paglutas sa mabibigat na problema. Pumunta siya sa bahay ng lalaki. Pagkatapos ay ginamit ang telepono sa bahay para mag-book ng tiket sa tren. Pagkatapos gawin ang mga iyon, nagpalit siya ng suit, nagsuot ng padded insoles at sapatos. Ang pagdagdag ng taas sa pamamagitan ng insoles at pagsusuot ng sapatos ay susunod na mahalagang hakbang sa plano. Sa loob lamang ng 15 minuto, kailangang pasabugin ni Hasin ang bahay na ito. Kapag sumiklab na ang apoy, tumawag agad sa pulis. Tapos makakatakas ka at makakapanibago ka sa akin pag nagsimula na ang kilos. Nang matanggap ni Phoebe ang tawag tungkol sa krimen, agad niyang dinala ang mga tao sa pinangyarihan. Sa oras na iyon, nagkukunwari ng bihag si Phoenix, nakuha niya ang tiket sa tren at sumakay, tapos sa loob ng tren, nagpalit siya ng damit. Naging matagumpay siyang nailigaw ang pulis kaya ang mga nakakataas sa hanay nila. Nakatuon ang buong pansin sa paghuli sa empleyado ng bangko na si Tan Chumin. Matagumpay na nailibing ni Phoenix at Hasin ang bangkay ni Tan Chumin. Pagkatapos ay pumunta sila sa templo sa burol, nagsindi ng insenso, at nagdasal para sa kapayapaan ni Kung Doc Vien. Pero ayaw talagang tumigil ni Hasin. Napalampas niya ang napakahusay na paghatol at kalkulasyon ni Phoenix, pero tinanggihan siya ni Phoenix, gusto lang niyang bumalik sa dati niyang buhay. Pagkatapos makipaghiwalay kay Hasin, umuwi si Phoenix at kumain habang nanonood ng balita. May biglang sumulpot na ideya sa isip niya, kaya iminungkahi niya sa paaralan na gusto niyang magbukas ng klase ng Go. Mataas ang bayad sa pagpapatala para ang mga tunay na interesado sa Go. O ang mga taong may narating at gustong sumubok. Pagkatapos, inayos niya ang necktie at pumunta sa boss ng asawa niya. Sinabi ni Cao Thok-ho kay Vuong Hongvo ang ideya niya. Pero nang marinig ng kabila ang 5,000 bayad sa pagpapatala, napatawa siya at sinabi kay Phoenix na ang board niya ay nagkakahalaga lang ng ilang dosenang libo. Ang 5,000 bayad sa pagpapatala ay talagang katawa-tawa. Alam ni Phoenix na kung magpapakatagal pa siya roon, lalo lang siyang mapapahiya. Balak na sana niyang umalis, pero sa mismong oras na iyon, nagbigay ulit si Vuong Hongvo ng pag-asa. Sabi niya maganda ang ideya niya, kailangan lang ni Phoenix na tulungan siyang maglaro ng isang laban ng Go. At ang pangunahing kalaban ay ang taong nakalaban niya na ilang taon na ang nakalipas. At sa wakas, ang nanalo sa laban ay si Dong Binhoy. Ngayon, isa na ring malaking negosyante si Dong Binhoy. Nagkita ang dalawa sa opisina ng paaralan, isang muling pagkikita ng magkaibigan at magkalaban matapos ang maraming taon. Naging emosyonal ang dalawa, at iminungkahi ni Dong Binhoy na, ang paglalaro ng Go ay negosyo rin. Sabi niya kay Phoenix, basta talunin lang siya nito, handa siyang magbayad ng doble sa alok ni Vuong Hongvo. Pero sa makita lang niya ang 50,000 nasa tseke, hindi man lang kumibo si Phoenix. Sa oras na iyon, si Dong Binhoy, na matagumpay na sa negosyo, ay nakita na agad ang magiging kapalaran ni Phoenix at tiningnan ng kaibigang hindi nakakaintindi sa mundo. Alam niyang kahit payuhan niya, malamang hindi rin makikinig ang kabila. Kaya ang totoo, isang matinding sampal lang ang kailangan. Sa sumunod na pagharap, para makuha ang tagumpay, hindi nag-atubili si Phoenix. Nakuha niya ang panalo.
Pero pag-alis ni Dong Binhoy, sinabi ulit ni Vuong Hongvo na maganda ang ideya ng mataas na antas na klase, pero hindi pa sapat ang timing. Malinaw na niloko si Foynip nang umalis siya. Nasalubong niya si Dong Binhoy sa daan, at sinabi nito kay Foynip. Noong araw, binigyan lang daw niya ang guro ng isang supot ng puting asukal. Pero nakatanggap na siya ng natatanging gabay mula rito. At ang tagumpay niya sa kompetisyong ito ay nagdulot ng matinding gulat. Sa mundo ni Foynip at pati sa mga taong kasali sa laro. Hindi lang iyon, sinabi pa ng doktor kay Foynip, na ang anak niya, habang sinusuri, ay na-diagnose na may sakit na may kinalaman sa motor neurons. Tinatawag itong muscular atrophy, at habang tumatanda ay lalo itong lumalala. Mawawala sa bata ang kakayahang kontrolin ng mga kalamnan. Ang gastos sa gamutan ay napakalaki. Ang tapat na lalaking ito, matapos matanggap ang balita tungkol sa pamilya, ay tumingin sa tropong sagisag ng karangalan sa harap niya. Pero sa puntong iyon, wala na siyang magawa at nagsimula siyang magnilay sa sarili. Sa oras na iyon, lumapit si Hasin sa kanya at sinabi, na ang mga papel sa money laundering na iyon ay iisa lang ang pinatutungkulan. At iyon ay si Vuong Hongvu. Ayon sa kanya, lahat ng iyon ay pera na hindi malinis. Gusto niyang sabay nilang asikasuhin ni Foynip ang taong iyon. Pero hindi inakala ni Foynip na mas malupit pala si Vuong Hongvu kaysa sa kanya. Para magpagamot sa anak, hinawakan ni Foynip ang pinakabagong teleponong ibinigay ni Vuong Hongvu. Bilang gantimpala sa panalo niya sa laban ng Go at dinala iyon sa tindahan ng telepono para ibenta. Pero sinabi ng may-ari na ang modelong ito ay hindi pa inilalabas sa merkado. Kaya naisip niya ang smuggling mula sa ibang bansa at ang paraan ng pagyaman ni Vuong Hongvu. Nagpa siya si Foynip na kumuha muna ng ebidensya, tapos ipakita iyon kay Cao Thok-ho. Ang taong ito ay hindi mabuti. Kung may naisip na tayong galaw, gawin na agad. Sinundan ni Foynip ang malabong bakas papunta sa bodega ng mga smuggled na produkto. Pero habang kumukuha siya ng litrato, napansin siya ng mga gwardya. Pinalo siya hanggang mawalan ng malay gamit ang isang baston at saka ibinugkos ng mahigpit gamit ang tela. Pagkatapos, tumanggap ang grupong iyon ng utos mula sa nakatataas. Handa na nilang itapon si Foynip sa dagat para walang maiwang buhay. Sa tubig, nakita niya si Hasin na buong lakas na lumalangoy papunta sa kanya. Pagkatapos, nailigtas siya ng kabila at naikarga sa pampang. Malakas na sinabi ni Hasin sa kanya na inakala niyang pupunta si Foynip para magsiyasat muna. Kaya palihim niya itong sinundan at hindi niya inakalang siya pa ang makapagliligtas sa buhay nito. Matapos malapit ng mamatay, nagbago ang isip ni Foynip mula sa dating paniniwala niya. Gusto lang niyang patunayan na hindi mabuti si Vuong Hongvu. At dahil gusto na rin naman siyang patayin ng kabila, ngayon si Vuong Hongvu ang gusto niyang asikasuhin. Bago kumilos, inayos muna ni Foynip si Hasin, ang batang lumaki sa bangkang pang-isda mula pa pagkabata. Binigyan din niya ito ng kaunting pera at iniwan ang telepono niya. Binalaan niya ito na bago siya kumilos, hindi na siya dapat makipag-ugnayan dito. At huwag din itong gumawa ng kahit anong dagdag gulo. At nagkalituhan lang ito matapos umalis si Foynip. Muli namang inayos ni Hasin ang sarili niyang itsura. At pumunta para makita ang babaeng gusto niya sa maliit na bayan. At nang tanungin siya kung ano ang trabaho mo, nadala mo na siya sa bangka. Hindi niya inakalang babalik pa si Foynip sa eksenang ito. Nakaharap sa mga taong nagkapikunan, gusto niyang ipakita ang pride niya sa harap ng babaeng gusto niya. Nagkaroon ng banggaan si Hasin at si Foynip. Pinayuhan ni Foynip si Hasin na sa mundong ito, pera lang ang mahalaga. Saka ka lang magkakaroon ng boses, saka ka lang makakamit ang buhay na gusto mo. At ngayon, malapit na silang magkaperahan. Kahit kaunting pagkakamali, mauuwi sa kapahamakan. Hindi na nito iligtas si Van pagkatapos nilang dalawa ay muling maging maayos. Magsisimula na rin ang kontra-atake laban kay Vuong Hongvu. Una niyang hahanapin ang dati niyang asawa at balak niyang maghain ng diborsyo. Itatapon niya ang lahat ng bigat at haharap na siya kay Vuong Hongvu. At pati ang anak na matagal na niyang pinalaking mabuti. Nakita rin ng bata ang plano niya at sinabi nito na, kapag may butas ka, doon ka tatamaan, at buong lakas ka nilang gigilitan. Walang pakialam sa magiging kapalit, naghahanda si Vuong Hongvu. Nalisanin ang lupain para makaiwas sa mga kaso ng smuggling. Pero ang ginawa niya ngayon, pinapapirma niya si Cao Thok-ho sa isang kasunduan. Pero habang abala siya sa bagay na ito, nakatanggap siya ng tawag. Tawag iyon ni Hasin, sinasabi niyang hawak niya ang ebidensya ng money laundering nila. Tinanong ni Vuong Hongvu kung ano ang pakay ni Hasin, at sinabi nito na naghahanda sila ng 3 milyon. Pagkatapos, hihintayin niya ang pagkilos nila at ang plano ni Foynip, at si Hasin ang magiging tatanggap ng 2 sa 30 bahagi kinabukasan. Magpapagawa sila ng panibagong paniningil, at pagdating ng oras, ibibigay ni Hasin kay Vuong Hongvu ang perang nakahanda na. Para kay Foynip, ang tamang oras ay pumasok sa opisina niya. Pagkatapos, ipapasa ni Foynip sa kanya, pero bago pa man kumilos,
Muling nakipagkita si Hasin sa kasintahan niya, at isinama pa niya ito sa amusement park para maglaro ng piratang barko. Nang makita niya ang salitang aksyon sa mensahe, tumawag ang bata, at doon lang napansin ni Foy Nip na may hindi tama. Nakita niya ang kapatid niyang si Foy V sa labas. Sumakay ito sa isang van, at may impresyon siya sa sasakyang iyon. Dati nang tinanong ng anak niya si Foy V kung ginagamit ba ang van na ito sa pakikinig. Nang mapansin niyang may masama, agad siyang sumugod sa opisina ni Vuong Hongvu. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay doon, pero saglit lang naman. Natutukoy na ni Foy V ang kinaroroonan ni Hasin. Agad niya itong iniulat sa lokal na himpilan ng pulisya, na sarahan ng amusement park. Si Hasin na gustong tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader, at ang maliit niyang kasintahan ay nahuli ng security sa aktong ginagawa. Sa huli, nagsinungaling sila na hindi sila bumili ng tiket at nakalusot sa isang kapirasong buhay. Si Foy Nip naman, kahit nawalan ng malay, sinamantala ang pagkakataong makatakas. Humabol si Foy V, pero dahil mali ang natumbok niya, akala pa rin nilang si Tan Chumin ang sospek, kaya hindi nila ito mahanap. Ang tunay na kriminal ay agad na pumunta sa kapatid niyang lalaki. Tinawag siya papunta sa pulisya ng krimen, at dahil sa kilos na ito, malinaw na ang landas na nakita ni Foy Nip. Sa kasunod na hakbang ng pulisya, tinanong ni Foy V ang kapatid niya tungkol sa ugnayan nito kay Vuong Hongvu. Si Foy Nip ay gumamit ng kwento tungkol sa pag-enroll sa advanced class, para maloko siya noon at maulit pa ulit. Pagkatapos, napansin niyang sinimulan ni Foy V ang pag-iimbestiga sa isang numero ng telepono. Sa labas, ang numerong iyon ay kay Tan Chumin. Tinawagan niya si Vuong Hongvu, pero sa totoo lang, si Foy Nip mismo ang may hawak ng numerong iyon. Para makalusot, handa na sana niyang patayin ang telepono, pero biglang may tumunog ulit. Agad na tinanong ni Foy V ang kapatid niya kung bakit pinalitan niya ang bagong telepono. Ano bang numero ang gagamitin para mailigaw si Foy Nip? Isang numero lang ang pwedeng ibato. Pagkatapos, nalaman niyang pupunta ang kapatid niya sa chess school. Agad niyang naisip ang diary tungkol sa money laundering ni Vuong Hongvu. At nasa opisina niya mismo ang lahat ng ledger. Tumawag siya at sinabing naiwan sa pulisya ng krimen ang sariling id niya. Gusto sana niyang ipakuha sa kapatid niya, pero sabi nito, may pansamantala itong lakad at hindi pa makakauwi. Kaya agad siyang sumakay ng taxi papunta sa paaralan, at habang nasa biyahe, kumuha siya ng isang notebook. Sumulat siya ng bagong diary bilang kapalit, tapos pumunta siya sa paaralan. Itinago niya ang diary na iyon sa mesa niya, at kinuha niya ang mga ledger at iba pang ebidensya. Si Foy V naman, nang mabasa niya ang tungkol sa advanced class sa diary, medyo kumalma rin siya, pero sa pagbabalik niya, may aksidente na namang nangyari. Tinawagan ni Foy V ang numerong ibinigay ng kapatid niya, pero sinabi ng kabilang panig na hindi umiiral ang numerong iyon, kaya nagsimula siyang magduda sa kapatid niya. At nagpatuloy pa rin ang plano ng paniningil ng kapatid ni Foy Nip. Pagkatapos ng dating kabiguan, muli siyang sumulat ng bagong text para sa paniningil at ibinigay ito kay Ha. Si Sin ay pinapanta sa trabaho, at ayon sa bilin ni Hasin, nagdala si Vuong Hongvu ng 100,000 pera para hanapin si Foy Nip. Sinabi niya rito na kaya niyang tumulong na ayusin ang advanced class. Ang 100,000 iyon ay investment niya rin, at binigyan pa niya ito ng peking posisyon bilang vice chairman ng Chess Association. Ginawa niya iyon dahil kailangan niyang tulungan siya na magpadala ng isang bagay sa kaibigan niya. Nagkunwaring naguguluhan si Foy Nip at tinanong kung ano iyon. Sinabi ni Vuong Hongvu na lihim iyon, at sa sandaling iyon, nagkunwari si Foy Nip dahil gusto niyang gamutin ang anak niya, kaya napilitan siyang makipagkompromiso. Sa totoo lang, kontrolado niya ang lahat. Alam din niyang ang dala niya ay 3 milyon na cash. Paglabas ni Foy Nip, nakita niya ang kapatid niya at narinig niyang tinatanong nito ang numero niya. Binigkas ni Foy Nip ang isang halos kaparehong numero, at matapos niyang sabihin iyon, ang numerong wala naman talaga ay pansamantala niyang pinalitan ng isang kahawig na numero. Sa pagkakataong ito, muling nalinlang ni Foy Nip ang numerong iyon. Pagkatapos noon, sinimulan na niya ang plano sa pangingikil. Pinapagsabi niya kay Hasin kay Vuong Hongvu, ilalagay ang pera sa 2 kahon sa front desk ng kumpanya. Pagkatapos nito, ilagay ang 2 kaong iyon sa locker 57 sa istasyon ng tren. Ayon sa plano, pagdating ni Foy Nip sa lugar, napansin niyang may ilang kaina-hinalang tao malapit doon. At ang mga taong iyon ay pawang tauhan ni Vuong Hongvu na inihanda na. Nakatanggap siya ng tawag mula sa sarili niyang tao na nagkumpirmang walang umaligid sa kahon. Sa loob ni Vuong Hongvu, nagsimulang pumasok ang bahagyang pagdududa. Muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hasin. Sinabi ni Hasin na hindi raw siya tapat, bibigyan daw niya ito ng kaunting parusa at babala. Pagkatapos, sa paghihintay sa kanyang sariling tao, sa gabi si Hasin ay may dalang paputok at pambugang bomba. Pumunta siya sa labas ng bodega ng ipinuslit na paninda ni Vuong Hongvu. Doon, walang awang inatake niya ang bodega bilang babala. Natanggap ni Vuong Hongvu ang susunod na tagubilin mula kay Hasin.
Nagkasundo ang dalawa na magsagawa ng transaksyon sa tabing dagat, para hindi sila mapahamak at makaalis ng ligtas. Wala siyang magawa kundi sumunod kay Hasin. Muli siyang lumapit kay Thoinip para humingi ng tulong, at naglatag din si Thoinip ng sarili niyang kondisyon. Iyon ay ang tanggalin sa trabaho ang asawa niyang si Cao Thakho. Pagkatapos, pumunta siya sa mesa ng Go. Binalikan niya ang sarili niyang laro ng Go kasama si Vuong Hongvu. At sa aktwal na kilos, ipinakita niya rito ang ibig niyang sabihin. Kung gusto mong manalo, hindi lang isa o dalawang paraan ang meron para tapusin ang laban. Ang pagpapakita ng galing na ito ang siyang nagpaiba ng tingin ni Vuong Hongvu. Nagsimula niyang suriin muli ang sundalong ito sa isip niya. Papunta na ang oras ng transaksyon, kaya nagpa siya si Vuong Hongvu na siya ang unang aatake. Kinagabihan, nasa isang bahay ang dalawa niyang tauhan. Maingat niyang kinuha ang telepono at pagkatapos ay naghanda para sa transaksyon kinabukasan. At pagdating ng oras ng transaksyon, binuhat ni Thoinip ang dalawang kahon papunta sa kotse. Pagkatapos, pinaharurot siya ng tauhan ni Vuong Hongvu papunta sa lugar ng transaksyon. Pero sa daan, napansin ni Thoinip na sinusubaybayan siya ni Thoivi. Kaya agad niyang inilabas ang telepono. Sinabihan si Hasin na palitan ang SIM at gamitin ang kay Tan Chumin. Tumawag siya ng 114, saka itinapon ang telepono. Nang makita ang mensahe, naisip nila kung bakit direktang tumawag si Thoinip. Binalaan niya ang kabilang panig na huwag magtanong ng marami at makinig na lang sa kanya, saka pasimpleng hinugot ang telepono. Ipinaliwanag niya sa driver na hindi sumusunod sa kanya ang anak niya. Nasa gitna sila ng kaguluhan, pero si Hasin ay maamo pa ring sumunod sa utos ni Thoinip. Pinalitan niya ang SIM, tumawag ng 114, saka inihagis ang telepono sa motorsiklo. Pero hindi nito napahinto si Thoivi sa pagsubaybay. Hinati niya ang ruta sa 2 liko para pabalaykan ng pulis na kasamahan sa pagmamaneho. Siya naman ay sumakay ng taxi at nagpatuloy sa pagsunod, pero ang driver ng taxi, para lang hindi maaksidente at masunod ang record, ay mabagal magmaneho. Napilitan si Thoivi na ipakita ang kanyang police badge dahil laging mabagal ang takbo. Sinabihan niya ang driver na bilisan pa, kaya huminto sa gilid ang driver at ibinigay ang pwesto sa pagmamaneho. Pinarurot ni Thoivi ang sasakyan na parang lumilipad, pero dumaan siya sa shortcut. Nagka-aksidente siya sa gitna ng daan, at sa oras na iyon, nakarating na si Thoinip sa lugar ng transaksyon. Sinabi sa kanya ng tauhan ni Vuong Hongvu, hawakan mo itong telepono. Huwag mong pindutin ang gitnang buton. Pagdating mo roon, tumawag ka kay Ginoong Vuong. Dahil ang teleponong ito ay isang detonator, at puno ng bomba ang 2 kahon na iyon. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa tabing dagat. Akala ni Vuong Hongvu na napunta na sa kanya ang pangongotong niya, kasama pa si Thoinip. Hindi naman talaga lubos, pero sobra niyang tinaas ang tingin sa sarili at masyado niyang minaliit ang kalaban. Masyado ring tinaas ni Thoinip ang tingin niya sa 2 niyang tauhan. Nag-away ang 2 tauhang iyon ng patayan dahil sa pera, sa gitna ng bangka. Sa huli, kapalit lang ay 2 kahon ng perang sunog na naging abo. Samantalang si Thoinip at Hasin ay hindi man lang napinsala. Maingat na pinindot ni Thoinip ang remote detonator at gumuho ang bangkang panghatid ng pera na parang wala nang bukas. Pero hindi man lang siya nataranta. Sa halip, mas lalo pa siyang nasabik at sinabi kay Hasin na, nasa amin na ang 3 milyon. Lumalabas, lahat ay nasa plano niya. Ang kaong may 3 milyong cash ay hindi inilagay sa locker 57, kundi itinago sa katabing locker 58. Siya mismo ang naghanda ng maaga sa 2 kahon. Punong-puno ng peking pera sa loob, saka inilagay sa locker 57. At ibinigay niya ang numero ng susi sa tauhan ni Vuong Hongvu para makita. Parang umaalon ang tubig at sumusunod ang bangka sa plano ni Vuong Hongvu. Nang makita ng tauhan namin na dala ng kahon ang peking pera. Tungkol naman sa kaong may pampasabog, batay sa mga dating kilos ni Thoinip, alam ni Vuong Hongvu na may ipapahanda siyang pampasabog. Dahil noong gabi sa bodega ng ipinuslit na paninda, nakita niya ang pampasabog sa sahig. Kaya siya namalagi sa opisina ni Vuong Hongvu. Binalikan niya ang larong iyon at ipinakita ang galing niya. Ibinagsak niya si Vuong Hongvu sa isang patibong kasabay ng pagsabog ng bomba. Nagsumbong din siya sa pulis tungkol sa bodega ng ipinuslit na paninda ni Vuong Hongvu. Ipinabatid ng pulis kay Thoivi na ibabalik agad ang tao sa lalong madaling panahon. Nakuha na ang pera, kaya naghahanda na si Thoinip na hiwalayan ng asawa. Gumamit din siya ng telepono ng asawa niya para magpadala ng mensaheng sinend kanina. Nakasulat doon na iniiwan sa kanya ang anak, kaya galit na galit si Cao Thakho, ang asawa niya. Dahil hindi naman talaga siya ang nagpadala ng ganoong mensahe, wala na siyang magawa kundi magbigay ng isang napaka-konserbatibong ulat. Ngayon, binigyan niya ang asawa ng 2 pagpipilian. Una, hiwalayan siya at iwan ang anak. Ikalawa, magkasama nilang gamutin ang anak. Ang batang iyon ang naging tanging kahinaan ni Cao Thakho. Pinili niya ang 200. Samantala,
Si Vuong Hongvu, dahil sa kasong isinumbong, ay napilitang makulong. Sa kulungan, natural lang na sinabi ni Foy V na hindi na mas mababa ang mga hinala niya kaysa sa akin. Pagkatapos, inilipat niya ang investigasyon mula kay Tan Chumin papunta kay Zuan Sin. Parehong nasagasaan si Sin at ang kapatid niyang si Hasin sa tulong ng team ng pulis. Sa pamamagitan ng radyo, sinabi niya kung paano itatapon ang bangkay ng biktima matapos ang ininis pa niya si Hasin, tapos pinagawa pa niyang peke ang mga taga-baryo. Sabi pa niya, kung mabubuhay ang biktima, sayang lang ang hangin. Kung tutuusin, sayang lang ang lupa. Lalo lang itong ikinagalit ni Hasin. Gusto mo bang tumawag para harapin ang taong iyon? Buti na lang okupado ang hotline kaya hindi siya nabuko. Pagkatapos, muli siyang lumapit kay Foynip para bawiin ang kapatid niya. Wala na siyang magawa kundi makiusap kay Foynip na bigyan siya ng kaunting oras. Pero nang mahanap niya ang kapatid at dinala ito kay Hasin. Patay na pala ang ama ng kabilang panig, kaya ngayon mag-isa na lang siya. Labis ang dalamhati niya, kaya sinabi siya ni Foynip kay Hasin, na ang kapatid niya ay isang palabas lang. Si Hasin ay halos mabaliw sa emosyon at gustong sumugod sa lamay. Diretsahan siyang pinigilan ni Foynip at sinabing kung gusto niyang maaresto, tumawag muna siya at sumuko. Sinabi pa niya na si Zuan Sin ang ipinalit na pansamantalang isakripisyo para sa kanya. Pagkatapos patahanan si Hasin at pauwiin, pagod na pagod si Foynip. Sabi ng anak niya, nakaayos na raw ang tiyuhin niya na makapasok ang anak nitong babae sa isang dekalidad na paaralan. Sa pag-iisip sa hindi malinis na paraan, tinawagan ni Foynip ang kapatid niya para isumbong ito. Sinabi niyang ginamit ni Foy V ang koneksyon niya sa hindi tamang paraan. Para ipasok ang anak niya sa isang espesyal na paaralan. Ayon sa kanya, ginawa iyon ng kapatid niya para pansamantalang mapatigil ang investigasyon. Para makahinga siya kahit kaunti at maprotektahan ang anak at pera niya. Napakabilis lumabas ng hatol kay Foy V. Inilipat siya sa Fuong Tan para manungkulan. Habang nasa tungkulin, nakahuli siya ng isang magnanakaw. Pagkatapos ay nakabuo siya ng ugnayan bilang kasamahan sa mga pulis sa tren. Bitbit niya ang larawan ni Zuan Sin habang nag-iimbestiga sa Fuong Tan. At nakipag-ugnayan din siya sa mga lokal na tambay na hindi niya kalaban at hindi rin kakilala. Kahit ang parusa sa pag-atake sa pulis ay binawasan, naging maliit na gulo lang. Pagkatapos ay pansamantala siyang nanatili sa magkabilang grupo. Si Hasin naman ay bumalik sa Hilaga para hanapin ang may sala na pumatay sa ama niya. Bago niya tuluyang ihulog ang sarili sa bangin, tumawag muna siya sa nobya niya. Sinabi niyang ang liham at ang card ng taguan sa loob ay kanya, at iiwan niya iyon para sa babae. Pero sobrang ingay ng pabrika ng tela, kaya umalis ang nobya sa pwesto niya sa trabaho at kumanta ng birthday song para sa kanya. Aba, birthday pala ni Hasin ngayon. Narinig niya ang pagbati ng nobyang nasa malayo. Sa wakas, nakapagpasya rin si Hasin. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa silid sa sandaling iyon. Si Foynip naman ay dinala ang asawa at anak niya sa timog para magpagamot. Sa daan, pinasuri niya ang sasakyan, pero malinaw na walang ginawang pagpapalit sa makina. Pilit pa ring sinabi ng may-ari ng Collier na napalitan na raw ito ng bago. Sa ilalim ng bubong ng hiya, wala ka nang magagawa kundi yumuko. Kaya napilitan na lang si Foynip na magbayad para matapos ang gulo. Pero nang makita niya ang van na nakaparada sa tabi, lalo siyang nainis at di mapalagay. Kaya binuhusan niya ng baong gasolina ang van. Tapos bumalik siya sa Collier, nang hiram ng lighter sa may-ari, at kalmadong naghagis ng sigarilyo. Agad na sumabog ang sasakyan sa mismong sandaling iyon. Parang nabunutan ng tinik si Foynip. Ang matagal ng kinikimkim niyang galit ay sumambulat na rin. Sa magulong buhay ni Foynip, may dalawang balitang dumating. Magandang balita, ang anak niya ay hindi pala may sakit na pagpayat ng kalamnan. At pwede pa itong magamot. Ang masamang balita, aabot ng ilang daang libo ang gastusin. At ngayon, matapos niyang buksan ng high-level chess class sa pwesto ng principal. Kulang na ang pondo niya sa araw-araw. Kaya tinawagan niya si Hasin. Hindi niya inaasahan na nakabalik na pala si Hasin dahil uuwi raw ito para makita ang nobya niya. Ang hindi niya alam, may nangyari rin sa nobya niya. Noong araw na iyon, kusa siyang umalis sa trabaho, na naging sanhi para makapaglabas ang pabrika ng isang batch ng produktong mababa ang kalidad, na pwedeng makaapekto sa pagtakbo ng pabrika ng tela. Sinabi ni Hasin sa nobya niya na kung may pera, maliligtas pa ang pabrika nila. Pero sa oras na iyon, nahanap na siya ni Foynip. Kung iisipin, si Hasin lang yata ang may kakayahang maglabas ng halagang iyon. Noon pa, naisip na ni Foynip ang pangungutang na may mataas na interes. Pero kahit isang lapa niya ang bahay, parang butas lang sa bulsa. Pagkatapos, nagkamot din siya sa mga lottery ticket, pero wala ring nakuha. Sa huli, si Hasin lang ang naisip niyang lapitan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pagitan ng magkapatid at ng nobya. Pinili ni Hasin ang huli, at ang lahat ng galit ay napalitan ng pilit ng ngiti. Pag-uwi niya at nakita ang masunerang anak, si Foynip, hindi na makatiis, kaya tinawagan niya muli si Hasin.
Pero si Hasin, kontento na sa sitwasyon niya at ayaw nang madamay sa gulo. Gusto niyang tumira kasama ang nobya niya, pero nasa iisang bangka na siya. Anong ibig mong sabihin na basta na lang bababa sa gitna? Sobrang bilis, parang itinakda na ng langit ang pagkakataon para kay Phoenix. Lumabas na may isa pang ama ang nobya ni Hasin. Naadik sa sugal at umutang ng malaki sa isang sindikato. Ngayon, hinabol ng amang iyon ang babae hanggang sa kwarto. Hinablat ang kaong may pera, at habang naghabulan at nagbubugbugan ang dalawa, itinulak ng masamang ama ang sarili niyang anak na babae at natamba ito. Hanggang sa masayang ang gintong oras para mailigtas siya. Nang madala lang ni Phoenix ang babae sa ospital, at makita ang hirap ni Hasin, itinago niya ang totoo. At para may panggamot sa babae, sumama na rin si Hasin sa kanya. Naghahanda si Phoenix na muling magpadala ng pera. At ang kabuuang target ng pera ay ang may-ari ng bahay na pinautangan ng tatay ng nobya ni Hasin. Ang lalaking iyon ang tumangay ng perang nakuha mula sa kamay ng dalagita. Ibigay iyon sa may-ari ng bahay para pambayad ng interes, pero kahit kalkulahin pa, talagang kulang. Sa huli, ang matandang iyon ang naipit sa water tank ngayon. Ang investigasyon ni Foy V ay nailipat na rin sa kapatid niya. Sina Zuan Sin at Hasin ay nakahanap na ng matandang may-ari ng tindahan na pinagbilhan ng baril. Ang matandang ito ay matigas din ang ulo, namatay ang anak at pati asawa niya, parang nawalan na rin siya ng gana mabuhay. Kaya si Foy V, wala nang magawa kundi ilipat ang target. Itoon sa kaibigan noong bata pa si Hasin, siya ang tumulong noon para makabili ng baril. Mabilis nila siyang napansin, at natunton nila ang matandang pinakawalan na ni Hasin ng buhay. Noong una, ayaw nang banggitin ng matanda ang pagkakakilanlan ni Hasin. Tutal, may kaso na rin naman ako, pero hindi ko akalaing sinabi pa iyon ni Foy V sa kanya. Sa pagkakataong ito, ligtas ka, pero paano sa susunod? Sino ang makakasiguro na palalampasin siya ni Hasin sa bawat pagkakataon? Kaya agad na ibinenta ng may-ari ng bahay si Hasin. Sa pamamagitan ng telepono at mga liham na ipinadala, natiyak nila na may isa pang taong sangkot. Iyon mismo ang nobya ni Hasin, si Havo. Sa oras na ito, naghahanda sina Hasin at Phoenix na siluin ang may-ari ng pautang na may mataas na interes. Pero ngayon, parang gusto nang umatras ni Hasin. Dahil hindi katulad ng grupo ni Vuong Hongvo ang mga taong ito. May ilang buhay na sila sa ilalim ng kamay nila, at natatakot si Hasin na baka mapahamak siya sa mga tunay na halimaw. Sabi ni Phoenix, maayos na raw ang plano niya. Sa ngayon, kailangan lang palawakin ang grupo ni Phoenix, alalahanin mo noong bank heist. Paano nga ba nagkakilala ang mga taong iyon? Tanong ni Hasin sa kanya. Pansamantala lang silang nagsama-sama sa iisang entablado. Sabi noon ni Phoenix, may isang driver na biglang umurong dahil sa isang kagyat na bagay. Ngayon, naging kandidato na ang driver na iyon. Pinakiusapan niya si Hasin na makipag-ugnayan sa kabilang panig, siya na ang bahala sa pinakamagandang baraha. Pagkatapos ng tagpuan, sinabi ng driver na nabalitaan niyang nagtagumpay ang nakawan nila. Inggit na inggit daw siya, kaya pansamantala nilang napagdesisyonang makipagtulungan. Samantala, si Phoenix ay nasa gilid lang, nagpapanggap bilang ibang tao para makinig ng palihim. Pagkatapos ng usapan, tinanong ni Phoenix si Hasin. Habang nag-uusap, ano ba ang hawak ng driver sa kamay? Sinabi ni Hasin sa kanya, isa iyong electronic pet na sobrang uso ngayon. Kahit duda siya at hindi mapagkakatiwalaan, wala na ring ibang pagpipilian si Phoenix sa ngayon. Habang isinasagawa ang pangingikil, may sumulpot namang problema sa bahay ni Phoenix. Ang asawa niyang si Cao Thakho, para lang kumita ng panggamot ng kanilang anak. Palihim na lumalabas para magtrabaho, pero kapag siya ang aalis, mag-isa lang sa bahay ang anak. Ang ending, nadapa ng hindi sinasadya ang bata. Nang malaman ni Phoenix ang kalagayan ng anak, napagtanto niya. Nasa tuwing nadadapa ang bata, lalo lang lumalala ang kondisyon nito. Kaya pumunta siya sa pinagtatrabahuhan niya at isinama pauwi ang asawa. Ang asawa, sa tindi ng bigat ng buhay at kahihiyan, halos hindi na makayanan. Kaya hinanap niya ang kuya ni Phoenix, umaasang matutulungan silang magkaayos. Pero matagal nang naiipon ang sama ng loob ni Phoenix, at wala siyang sinunod sa pangaral ng kuya niya. Pagkatapos, nalaman ni Phoenix mula mismo sa asawa ng kuya niya na kakagaling lang nito sa hilagang silangan. Doon niya naamoy na may masamang amoy sa hangin. Dahil ang bayan ni Hasin ay nasa hilagang silangan mismo, agad siyang nagtanong sa bata kung sino ang nakita nito pag-uwi. Pagkatapos, mula sa tauhan ng kuya niya, nalaman din niya. Natutunto na nila ang kinaroroonan ni Havo. Agad na kumilos si Phoenix, tumawag kay Hasin. Pagkatapos, sumakay siya ng taxi at dumaan sa mas maikling ruta papuntang ospital. Nagpanggap siyang doktor para sunduin ang nobya ni Hasin at ilabas siya. Pero naka-lockdown na ang ospital ng pulis. Bawat labasan ay may nakaantabay na pulis, kaya kailangan nilang sumuot na lang. Sa operating room, sakto namang bagong pasok ang driver. Siya mismo ang driver ng ambulansya ng ospital na ito. May isang grupo ng mga tao na nakasakay sa ambulansya para tumakas.
Matagumpay, matapos nilang ayusin ang problema sa nobya ni Hasin. Sinimulan na nilang ituloy ang plano ng pangingikil. Nagrerenta na ulit si Foynip ng isang tindahan na nagbebenta ng mga safe. At pagkatapos, pinapasok si Hasin para matutong magbukas ng safe. Samantala, tumawag ang driver sa boss ng sindikatong itim. Binasa ng driver ang tekstong matagal na niyang inihanda, at sinabi sa loan shark boss. Dahil sa isyu sa kalidad ng produkto, bibigyan daw sila ng libreng serbisyo ng pagpapalit ng safe. Ang kabila naman, biglang ibinaba ng matindi ang telepono. Pero lahat ng iyon ay nasa plano ni Foynip. Umuupa sila ng isang apartment malapit sa kumpanya ng pautang na may mataas na interes. Pagkatapos, araw-araw nilang pinapatugtog ang nirecord na tunog ng alarm ng safe. Paulit-ulit, malapit sa opisina ng boss, naniniwala silang kung magtiyaga sila, mabilis na mabilis. Ang kalaban ang kusang tatawag sa kanila. Pero ngayon, may nangyaring aberya. Dumating ang asawa ni Foynip na si Cao Thakho dito. Hindi alam ng driver ang pagkatao niya, kaya balak sana siyang patayin. Nabigla si Cao Thakho at nanginig sa takot. Pagkatapos, nang makita niya ang asawa niya, unti-unti siyang kumalma. Nang malaman ng lahat, napagtanto ni Cao Thakho na nagbago na ang asawa niya. Gusto niyang isumbong sa Foy V ang ginawa ng kabilang panig. Wala nang atrasan si Nip, at pati sariling asawa ay pinakitunguhan niya ng malupit. Pero nang malinaw na niyang nakita ang takot na mukha ng asawa, bigla siyang natauhan. Sa kanya sinabi sa asawang kakaligtas lang sa panganib ang nakakahiya niyang sitwasyon at nangakong ito na lang ang huling beses. Aking sarili at nangako sa iyo na ito na ang huling beses. Para ang anak nila ay makapagpatuloy sa isang maayos na buhay. At ang kanilang pamilya ay makapamuhay ng may kaya. Si Cao Thakho, na nakahiga sa sofa, ay naramdaman ang matinding desperasyon sa unang pagkakataon. Sa isang banda ay ang kanyang konsensya. Sa kabilang banda ay ang kanyang asawang kriminal. Mayroon pa siyang anak na naghihintay ng gamot. Kung isusumbong niya ang kanyang asawa, tiyak na magiging miserable ang kinabukasan ng kanilang anak. Tahimik siya habang pauwi. Nangako si Foynip sa kanya na sa susunod na taon, sa parehong panahon, magiging malusog ang kanilang anak. Matapos aliwin ang kanyang mahal, nagpatuloy ang kanilang mapanlinlang na plano. Matapos muling gamitin ni Hasin ang alarm, hindi na kinaya ng gang leader. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa mga mag-aayos. Dahil sa pagkakataon, nagbalat kayo si Hasin bilang technician at dumating doon. Sinabi niya sa kanila na may problema sa safe, at kailangan itong kunin para ayusin. Sinabi rin niya na maaari silang makakuha ng libreng kapalit na eksaktong kapareho. Pagkatapos, habang nakikipag-usap, may ninakaw rin siya. Nang makita ito, sinabi ni Foynip kay Hasin na nakakagat na ang kalaban. Pagkatapos, dinala ng tauhan ng amo ang safe sa tindahan ng safe na nirentahan ng driver. Nangako rin ng driver na papalitan niya ito ng bago ng libre. At ginawa niya ito dahil sumunod siya sa utos ni Foynip. Ang layunin ay hindi pera, kundi ang mga promissory notes, na may napakalaking halaga ng pera na nakatago sa safe. Matapos ang pagpapalit na ito, may binago siya sa kasalukuyang safe. Ang kailangan lang nilang isipin ay kung paano makalapit sa safe. Ayon sa plano, alam ni Foynip na may kahinaan ang amo. Iyon ay, allergic siya sa pollen, ngunit para alalahanin ang namatay niyang asawa, pinananatili pa rin niya ang mga bulaklak na iyon. Kaya't naghanda si Foynip na gamitin ang pollen, para dalhin ang amo sa ospital. Gayunpaman, bago pa man may sigawa ang plano, isang bagong problema ang lumitaw. Isang misteryosong tao ang tumawag kay Foynip na sinasabing mayroon siyang mga larawan niya na nakikipagsabuatan sa mga holdapper. Pumunta si Foynip sa opisina at nakita ang isang pelikula na ipinadala mula sa reception. Habang pinapa-develop ang pelikula, nakasalubong niya ang kanyang kuya, si Foy V. Matapos tanggihan ang imbitasyon ng kanyang kuya para sa hapunan, nakita niya ang mga larawan na na-develop, laking gulat niya. Naroon ang larawan niya at ng mga holdapper ng bangko, magkasamang umaalis. Habang sinusunog niya ang mga larawan, nakatanggap siya ng mensahe sa telepono na naglalaman ng oras at halaga ng transaksyon. Kaya't agad na umuwi si Foynip para kunin ang pera para sa transaksyon. Ngunit hindi niya inaasahan na iniwanan siya ng kanyang mahal na si Cao Thakho ng isang sulat, na sinasabing aalis sila ng kanyang anak ng ilang araw. Nag-aalala ang matanda niyang ina sa tabi niya, sinasabing kailangan niyang magpakatatag. Dahil dito, agad na nag-alab ang damdamin ni Foynip. Sa harap ng kanyang matanda ng ina, kinuha niya ang malaking halaga ng pera mula sa isang lihim na kompartamento. Pagkatapos, umalis siya ng hindi lumilingon. Ngunit ang hindi alam ni Foynip, ang nagtatago ng mga larawan ay walang iba kundi ang kanyang kapatid. Habang nahihirapan si Foy V sa pagitan ng pagharap sa kanyang kapatid, o pagpapataw ng kaparusahan sa kanya, tumawag ang Criminal Police Squad. Sinasabing natagpuan na ang bangkay ni Tan Chumin. Habang nagdadalawang isip siya, nagsimula na ang plano ni Foynip.
Inilagay ni Hasin ang inihandang pollen sa ventilation pipe. Natural, nagkaroon ng allergic reaction sa pollen ng gang leader, at nahirapan siyang huminga. Nagmadali ang isang grupo ng mga tao na dalhin ang amo sa ospital. Samantala, sinamantala ni Hasin ang pagkakataon para buksan ang safe, at nakuha ang mga promissory notes sa loob. Matapos makipagkita sa driver, nakita niya ang kwintas na ibinigay niya sa anak ni Foynip. Hawak ito ngayon ng driver. Dahil dito, napagtanto niya na maaaring kinidnap ng driver ang asawa at anak ni Foynip, kaya't nagkunwari siyang bumaba ng sasakyan para mag-CR. Gusto niyang ipaalam kay Foynip, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa sasakyan. Sa sandaling iyon, nakita na siya ng driver, at hindi na ito nagtago pa. Sinabi ni Hasin na ginawa niya iyon para lang masiguro na makakahati siya sa pera. At napagtanto rin ni Hasin na kung may mangyari kay Foynip, siya ang susunod. Kaya't nagalit siya at nakipag-away sa driver. Matapos patumbahin ang driver, naghanda siyang agawin ang sasakyan at tumakas. Ngunit habang tumatakas, nagkaroon ng aksidente ang sasakyan. Ang driver ay nagising at nakita si Hasin na tumilapon. Agad siyang kumuha ng martilyo. Pagkatapos, nagmaneho siya para makipagkita kay Foynip, at sinabi sa kanya na patay na si Hasin. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Hasin, gusto pa ring magtanong ni Foynip, ngunit nakita niya ang kwintas na suot ng driver. Iyon ay pag-aari ng kanyang anak. Narinig niyang kanidnap pala ng kalaban ang kanyang asawa at anak, at gusto niyang gamitin ang pera ng ransom para palitan ang kaligtasan ng mag-ina. Dahil dito, labis na nagsisi si Foynip. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya sumunod siya sa utos ng driver at naghanda na ilibing si Hasin. Sa kabilang banda, ang kapatid niyang si Foyvi, matapos ang panloob na pagtatalo, sa wakas ay nakapagpa siya. Sinabi niya sa pinuno na ang nakatakas ay ang kanyang kapatid. Ngayon, ang kanyang kamag-anak ay naging sospek sa kaso. Kung gayon, para maiwasan ang hinala, mawawalan ng kapangyarihan ng pulisya na imbestigahan ang kaso. Ang pagkakamali ng kanyang kapatid ang nagdulot ng labis na pagkasira kay Foyvi. Sa kabilang banda, naghahanda na si Foynip na gumanti. Nag-iwan siya ng pahiwatig para sa kanyang kuya, Foyvi. Una, ginamit niya ang telepono para sabihin sa kalaban ang pag-unlad ng anak sa pahina 38. At ang mga bagay na nasa ilalim ng Queen Cobra ay para sa kanya. Ang kanyang kapatid na driver ay nagkaroon ng kaunting pagdududa. Ngunit sinabi ni Foynip na normal lamang ang lahat ng impormasyon. Walang kahit anong lead, kaya naging kampante rin si Foyvi nang alista niya ang kapatid sa hanay ng mga sospek. At natuklasan pa niya ang isang malaking halaga ng pera sa bahay. Nakakuha rin siya ng impormasyong iniwan ng kapatid niya. Dahil sa lead na iyon, mukhang may naisip na si Foyvi. Pagkatapos, hinanap niya ang ika-38 pahina ng libro. Hindi nagtagal, natagpuan na rin ang bangkay ni Hasin. Ang numerong nakasulat sa braso ng lalaki ang agad nagpaalala kay Foyvi sa lead na iniwan ni Foynip. Kaya sinundan nila ang takbo ng isip na iyon at dumating sa conclusion na ang bayaw at pamangkin ay dinukot, at na-extort na si Foynip. Ang control code na ₱30 ay inakalang clue ng lokasyon. Ibig sabihin, bukod kay Foynip, may isa pang kasabwat si Hasin. Sa puntong iyon, nahanap nila ang resibo ng palitan ng gamit sa counter. Base sa lead na iyon, nahanap ni Foyvi ang maliit na bahay na minsang inuupahan ni Foynip. Sa investigasyon, nakumpirma nila ang pagkakakilanlan ng tsuper. Kasabwat talaga ito ng kapatid niya, at ngayon ay pinagbabantaan niya si Foynip. Pinilit niya itong itulak ang plano ng paniningil muna para takutin ang boss ng sindikatong itim. Inihagis niya ang kaong may pera sa bagon, habang ang tsuper naman ay nagmamasid sa labas. Ako naman, may dala akong malalaking promissory note para ibalik. Kasabay nito, sinamantala rin niya ang magandang pagkakataon na binabantayan siya ng pulisya. Sa huli, nakatakas siya mula sa kamay ng sindikato. Ang kaso lang, nang malaman niyang hindi pa nililigtas ang asawa at anak niya. Bigla siyang umalis sakay ng kotse, gamit ang alam niya tungkol sa tsuper. Pag nakuha na ng kalaban ang pera, malamang napapatayin na nila ang may bibig na pwedeng magsuplang. Kaya agad siyang nag-report at inilarawan sandali ang hitsura ng tsuper. Nagsinungaling siya na may dala itong bawal na kutsilyo. Pagkatapos, naaresto ng pulis ang tsuper, at napunta rin sa kamay ni Foynip ang kahon ng pera. Naghintay siya ng ilang sandali, hanggang sa makalaya ang tsuper. Tumawag siya at nakipagkasundo sa lalaki. Sinabi niyang kung gusto nito ng pera, ang asawa at anak niya ang Ipan Tubos. Nang hindi niya makuha ang pera, galit na galit ang tsuper at bumalik siya sa pinagtataguan ni Kauth Fakho at ng bata. Doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya sa mag-ina. Itinulak niya si Kauth Fakho sa lupa, at muntik pa niyang pagbuhatan ng kamay ang bata. Eksakto sa oras na iyon, natanggap din ni Foyvi ang misteryosong mensaheng iyon. At sinundan niya ang bakas para puntahan doon at hulihin ang kalaban mula sa likuran. Pero sa hindi inaasahan, sa kritikal na sandali, biglang gumanti ang tsuper. Sa isang iglap, nagkagulo at naging parang pulutan ng bala ang lugar.
Sa pakikipag-agawan, hindi sinasadyang tinamaan si Foy V. Napahandusay siya sa isang tabi, habang si Cao Thok-ho at ang iba ay dati nang umurong. Pero pagbalik ng dinukot na tsuper, nakita niyang sugatan na pala siya. Napatulala si Cao Thok-ho sa matinding takot, parang nawalan ng ulirat. Nakita ng tsuper ang sugat sa tagiliran ni Foy V at napatigilan. Nang mapagtanto niyang pulis pala ito, gusto niya agad itong patayin. Mismo sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Foy Nip at malakas na sumigaw. Pinatigil niya ang tsuper at sinabi niyang pulis siya. Sinabi ni Foy Nip na kuya niya iyon, at para iligtas ang kapatid niya, binuhusan niya ng gasolina ang kaong may pera. Pagkatapos, sinindihan niya ito bilang babala at sinabing kung paputukan niya, sunog ang pera. Sa gitna ng paghihilahan nila, sisirain niya mismo ang lahat ng perang iyon. Nakuha ni Foy V ang tiyempong sumugod sa tsuper, at natabunan ng dilim ang buong lagusan. Kasabay nito, nagawa niyang makontrol ang kalaban at inutusan ng kapatid na ilabas ang tao. Habang tumatakas sila, gusto ng bata na bumalik para hanapin ang tiyuhin. Kaya ipinasa ni Foy Nip ang anak sa likod ng asawa niya. At isinuot pa niya sa balikat ni Cao Thok-ho ang sariling Amerikana, sabay sabing itago niya sa bulsa. Pinaalalahanan niyang may laman ang bulsang iyon, tapos bumalik si Foy Nip kasama ang kuya niya para kontrolin ang tsuper. Pero kahit dalawang laban sa isa ang sitwasyon, hindi pa rin basta-basta napapahina ang tsuper. Buti na lang, ang pinakamahalaga sa kanya sa oras na iyon ay nasunog na. At ang kapalaran niya ay gaya rin ng naisip niya. Habang buhay na siyang nakaposas kasama ng pera, at magkahawak kamay ang dalawang magkapatid na bumagsak sa labas ng lagusan. Ang kadena ng posas ang nag-ugnay sa dalawang magkapatid, at hingal na hingal si Foy V. Hindi niya inakala na babalik ang kapatid niya para iligtas siya. Samantalang matagal nang isinuko ni Foy Nip ang sarili niya sa isip. Akala niya mismong kapatid niya ang huhuli sa kanya sa unang pagkakataon. Sa totoo lang, nagkaisa ang dalawang magkapatid ng ganoon. Pagkalipas ng isang taon nang makulong ang kapatid niya, saka lang dinala ng asawa ang anak para dalawin siya. Pero dalawang magkaibang mundo na iyon. Hindi pa rin matanggap ng anak ang sariling ama. Bigla siyang naging preso at tumalikod na tumakbo. Nandito uli si Cao Thok-ho, yumukod at binati si Foy Nip. Ang lalaking ito sa harap niya ang nagtiis ng higit 10 taon sa kulungan. Nagkasala siya kapalit ng malaking pera para magpagamot sa anak niya. At kung paano pa niya naingatan ang perang iyon. May pahiwatig din sa pelikula, tulad ng nang dumating si Foy Nip sa pinaglalagyan. Bago pa sila nag-away ng tsuper, may ibinigay na pala siya dati kay Cao Thok-ho. Malamang ito mismo ang susi ng selda. Ipinadala ang numerong 5 at 8 sa istasyon ng tren, at pagkatapos ihatid ang asawa, dumating ang kuya ni Foy V para dalawin siya. Isa rin siyang taong laging nasa tabi niya. Nakikita ng kuya si Foy Nip na ginagawang pampalit sa sarili ang buhay niya. Malaki ang paghanga niya sa taong kayang itago ang perang pampagamot para mailigtas ang kapwa. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin din niyang may silbi ang paglalaro ng chess ni Foy Nip. Pagkatapos ng pagtagpong ito, nagbitiw na si Foy V sa pagiging pulis. Siningil niya ang perang iyon at dinala ang mag-ina ni Cao Thok-ho para sabay na umalis. Ang perang panggamot ay naging dahilan pa para magbago ang kapalaran, at naging si Foy Tung siya. Nabura rin sa wakas ang ilang milyong naloko ng kapatid niya. Kasama ng paglinis na iyon, nandoon pa rin ang Amerikana na nagtatago ng susi ng selda numero 5 at 8. At ang litrato ng pamilya sa dulo ng pelikula. Nagpahiwatig din ito na tuluyan ng nagkaayos ang kanilang pamilya.